Dami mga ano. One large topping, $14.99. Papa John's. Di pa tayo nakakatikim nito, no? Uy. Bumibili ng mga barya. Ah, may ganito rin di. At saka alahas. Parang sa Pilipinas lang. Oh, bumibili ng mga lumang barya. Ito matindi. Pinadalahan kami ng Manitoba. Pinapalipat kami yata sa Manitoba. Sa Winnipeg. Oh. At sino nakaalam nalilipat kami? Mga taga Winnipeg dyan, Manitoba, oh. Pinalilipat yata kami sa inyo eh. Ba't kami binigyan nito? Ayun oh. Meron din silang parang ano, parlamento. Yung Regina. Ang galing eh, no? Oh, pati yung mga kainan. Mukhang hinihikayat kami ah. Oh. Yan. Baka nanonood yung ano? Nanonood yun. Kararating lang namin galing trabaho eh. Ano, baka nanonood yung... Ayun, baka may nanonood na ano, tourism sa Manitoba. Nalilipat na kami ng probinsya. Hindi, parehas lang ang lamig. Oo. Ito yung pantrabaho ko. Luman-luma na to. Matagal na to. Nasira na nga eh. Oh. Siguro nung dumating kayo dito, naalala ko to. 2017 pa to. Ginagawa ko siyang panloob para ano. Ayun. Ano ba meron sa Manitoba? Comment nga kayo kung ano maganda dyan sa Manitoba. Ayun. Kapal yun. Ang pinupuntahan lang naman namin sa Manitoba, ano? Winnipeg. May mall kasi dyan, tsaka may ano. Ano yung pinupuntahan natin dyan? Max. May Max dyan, tapos may zoo. May zoo din dyan. Maganda rin yung zoo nila. Yung Assiniboine Zoo. Ayan. Tapos yun. Oh, may ano rin, no? Parang ano lang to eh. Same lang ang lamig nito. Tsaka ano. Tsaka Saskatchewan. Pero tinatawag silang winter peg. Kasi matindi yung winter din sa kanila. Marami, isa sa pinakamaraming Pilipino ang Manitoba. Yun ang ano, isa sa pinakamarami. O baka sila yata ay ang pinakamaraming Pilipino. Parang ganun. Parang may isang lugar yata dyan eh. Comment kayo mga taga Winnipeg ah. Parang may isang lugar dyan, south ba o east, yung puro Pilipino nakatira. Karamihan na. Ayun. Baka nag-aano sila, no? Para sa ano nila, tourism nila, no? Dagdag ka na. Pero sabi, ano eh, Canada's heart is calling. Oh. Parang tinatawag na kami ng Manitoba. Hinihintay ko na lang yung ano, padalhan nyo kami BC, tsaka ano, tsaka Alberta. Padalhan nyo kami nito. Nang ganito nyo. Uy, may hotel discount. Ay, wala. Kala ko may hotel discount eh. Nanonood kaming balita tungkol sa undocumented Pinoys sa US. Dito sa Canada, alam ko, medyo meron din yan eh. Pero mas marami sa US. Panoorin natin. Dalawang dekada nang nasa Amerika. Grabe, no? 20 years, hindi na PR. Hindi niya tunay na pangalan. Isa siya sa libo-libong undocumented immigrant na hinahanting ng immigration authorities ng Amerika kasunod ng paghihigpit ni bagong US President Donald Trump. Ito pang-aalala talaga dahil hindi natin nila yung talagang patutupad. So sa mga hindi ka nakapagtrabaho dahil nasa bahay ko na. Pag umuwi
umuwi siya, hindi siya makakabalik. Wala. Pagka umuwi eh. Wala eh. Kung biglang makakasama ko yung may yelo, Kung tutuusin, ang orihinal niyang kumpanya sa Amerika ang nagpetisyon sa kanya. Oh. Pero nalugi ito nang hindi pa natatapos ang pagproseso sa mga papeles para liga na manatili si John sa Amerika. Ah. mapakinggan na kami ng bansa. Baka mga IT to, no? Baka IT. O ay maunawaan nila ang aming sitwasyon dito. Ay hindi naman kami mga pusakal. Hindi naman kami magnanakaw. Ang pagtulong at pagpapaalam sa karapatan ng mga tulad ni John ang pinagkakaabalahan ngayon ng Filipino-American Legal Defense and Education Fund. Dami pa Ayon kay trabaho Founder dyan, no? Oo. Executive at Grabe. Ayun. Yan ang mahirap yung undocumented ka. Tapos, hindi ka makakapagtrabaho kasi pag nagtrabaho ka, kailangan ng ano, yung mga, may SIN ba sa Amerika? O, di ba? O kasi i-check eh. I-check yun. Tapos pag nag-file ka ng tax. Di ba? Marami dyan ano, magtatago tapos masasamanta lang. Oo. Ayun, tanong ko lang no, hindi naman kasi kami taga-US no. Wala rin ako masyadong alam sa US. Yes pa dapat. Ganun ba talaga sa ano, sa US, na hindi ka ma-PPR ng kahit 20 years ka na? Wala ka bang, kunyari nag-a-apply ka, hindi sabi kasi nag-apply. Tapos, Company. oo, tapos nalugi, hindi na sinuportahan. Ang ginawa niya. Oo, no, di ba parang Tinintay pa niya. 20 years. Sa 20 years mo, syempre kung una kang pinadala doon, naisip ko tuloy IT kanina, pero parang hindi naman IT 20 years ago, nasa, di ba? Parang, ayun. Di ba? Parang ano yun, no? Naabot mo pa ng 20 years. Oo, kasi, sa bagay, hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan niya, pero ang tagal na yun, no? Siguro ganun siguro ka talaga, ano, ano ba to? Kaigpit sa US para ma-PR. Kasi ang PR yata sa kanila, yun yata yung green card na tinatawag. Yung parang may green card, parang gano'n. Kaya kami pa nga mga mabibigyan ng gano'n. Oo. Ilang years. Mas madali talaga kung nandito siya sa Canada, no, PR na yan, citizen na yan, matagal na. Citizen siya, 20 years. Oo. Kaya hindi kami binigyan. Citizen na yan, ang daming pathway dito. Nung dati lang, nung dating namin dito, 2013. O, 20 years. Di 2023. O, di 2025. O, dating niya dito ng 2005. Diba? 20 years eh. Di 2005 pa siya dumating ng US. Diba? Parang, Saka, ano na si Trump, pangalawa na ng presidente ngayon. oo. Kasi nung pinapaalis ni Trump dati yung mga ano, 'di ba, mga undocumented. Hindi siya napaalis eh. Noong 20, 'di ba, nung naging termino ni Trump ngayon, Mahigpit na siya. mas mahigpit, 'di ba? Kaya ang alam ko, marami din dito 'yan, dito rin sa Canada. Ano 'yan, masigasig din 'yan kasi nga naikwento ko na din dati sa vlog. Yung anak ni yun. Basta hindi ko sasabihin. Buburahin ko na lang. Yung anak niya, nagtatrabaho siya doon sa sa parang mekaniko. Tapos undocumented yung yung isang lahi doon pero hindi Pilipino. Nakaaway niya yung citizen, parang gano'n, o PR. Isinumbong ngayon doon sa nanguhuli. Pinuntahan ngayon doon sa pinagtatrabahoan pero wala na, hindi na naabutan. Pupuntahan ka talaga, lahat daw ng kotse nakaharang doon sa exit, sa likod, talagang Eh, di ba yung katrabaho ko nga sa Teams eh. Napasok siya pero ano niya siya, pasok na siya sa work permit niya. o di wala na rin yun. Hindi na siya binigyan ng schedule. Pinapaayos niya muna. Ayun, mahirap yung gano'n. Pagka, Kasi naghihigpit na rin dito. Yung, tsaka marami ngayon, maraming nagme-message din. Maraming hindi mare-renew ng ng work permit. Ang mangyayari doon, pag hindi na-renew ng work permit, uwi. Tapos kasama nila yung pamilya nila, di ba? Kasi naka-tie up din yung
anak, di ba? Kunyari, anak, asawa. Eh di wala rin yun. Uuwi rin yung ano. Yung, ano ba to? Yung mga ano, asawa at anak. Marami yan. Maraming mangyayari na ganyan. Simula ngayon hanggang matapos yung 2025. Maraming uuwi, maraming ganon na hindi na marirenew ng kontrata na. Yung mga TFW, temporary foreign worker. Tapos, Pero nasa US, no, bakit pinaabot pa niya, no? Alam niya, oo, hindi parang na siya naghanap na ibang pathway, no? trabaho, na nagbibigay ng papel. Eh, hindi rin natin alam kung ano yung ano niya. Hindi ka rin pwede mag-judge eh. Kasi siyempre kung ano yung pinagdaanan niya, di ba? Ayun. Bali. Pero 20 years, kung ako pumunta ako ng Canada. Para PR ako, citizen ako ng Canada, then balikan dito ng US. Di ba? Parang gano'n. Siyempre, pero hindi mo rin maisip. Depende rin talaga sa sitwasyon ng tao. Hindi mo rin Kung talaga. huli siya pagdating naman dito, nasa yung mga papel niya. Tourist nga dati na PR dito eh. Di ba? Ganun lang yan eh. Di sana nung nalaman niya na tourist na PPR dito, nag-tourist siya sana dati dito, no? Ayun. Ayun yan. Ganun yung mga dinosaur. Tumatawag ako kanina, Hindi. Hindi. Huwag ka na mag-ano, alis tayo. Yung gayenta tayo sa labas. Kasi si Dylan. Uy, may homework? Once in a blue moon, magkaroon ng homework dito. Grabing pawis ko na sa ulo. Nag-dance ka? Patingin na ng dance mo. No? Bakit pawis ka na naman? Nagtakbo-takbo ka na naman? No dance. Nag-dance ka? Sa school? Anong dance nyo? Napuna sa ulo. Okay na yan. Okay na, huwag ka na magpalit. Change outfit pa, para ano, artista. Dapat hindi ka na nagsuot ng ano ilan. It's okay. At dapat ang galing na yan. When are we going? That's okay. Oh, He said don't change. Nakaano ka pa? snowsuit ka pa. Ba't pupunta ka ba ng snow? Ay? Ba't ayun pa sabi ko sa'yo, huwag ka na mag-snowsuit. Si ate matapos na ba? Ayan. Ngayon na lang. Are we going to Cornwall first? Yung. Habang nagbibihis sila, dito muna tayo sa sasakyan at magbabasa tayo ng mga comment at shoutout. Di ba? Yan. You know, maganda weather ngayon. Tignan nga natin ang weather ngayon, Boss Paulo. Si Boss Paulo, lagi namin ka-message. Si Paulo tsaka si, ano ba to, si Mike. Kasi meron kaming group chat sa Spot Pinoy community. Ayan. Masigasig mag-message yung dalawang yun eh. Active. Yan. +2. Boss Paulo, parang Vancouver lang. Ayun. Magbabasa tayo ng comment do sa last vlog lang natin. Yan. Yun, Ernie Sapalan, shoutout sa iyo. Yan. Yun. Ano ba yun? Sabihin ko muna yung pala yung kanina, yan yung mga undocumented. Yun, nakakalungkot kasi ganun talaga. Kahit dito, yung undocumented, 'di ba, sabi ni yung Polib nga, pag nanalo daw siya, hanapin daw nila yun. Almost 30,000 daw yung undocumented na hindi na nila alam kung nasaan, 'di ba? Kaya kung ano siguro yung nangyayari sa US, baka mangyari dito sa Canada, ganon. May epekto 'yan yung ginagawang paghahanap paghahanap ng mga undocumented sa US kasi may possibility na tumawid sila dito sa Canada, 'di ba? May mga ganun 'yan. Kaya 'yun, sana maayos nila kaagad yung may mga problema sa papel nila, sana makahanap sila ng paraan para ma-PR sila o makakuha sila ng papel para magstay sa Canada or sa US. Yun, dasal-dasal lang, kabayan. Kaya ayun, shoutout ulit tayo.
Herbie Lamisana, Tesla, hindi yan uubra pang long hours of driving, may ED. Bakit dito nagko-comment sa vlog ni Rice? Hermes, sa vlog ka na ni Rice. Bakit sa ano? Ba't dito sa vlog ko yung tungkol sa Tesla ni Rice na vlog? Ayun. Sabi niya fully charged at isa mag-search siya ng charging station. Comment mo to sa vlog ni Rice, Herbie. Herbie Lamizana. Ayan, shoutout din sa'yo. Kung yun ang gusto ni Rice, wala naman tayo magagawa kasi siya naman magbabayad. Di ba, Dre? Problema mo na yun, Dre. Ewan ko, hindi ko alam kung yun talaga gusto niya, di ba? Pero sasabihin naman niya kung ano niya. Siyempre may kukwento niya naman sa atin. Kung anong gusto ng tao, pabayaan na natin yun, di ba? Kung kahit ako kunyari gusto ko ng Toyota o gusto ko ng ganito, ayaw naman ng ibang tao, di ba? Kanya-kanya rin lang yan Kanya-kanya ng pananaw sa buhay. Kung ano yung para sa kanya magiging maganda o magiging kapakanabang basta ganun. Di ba? Ganun lang. Kanya-kanya tayong desisyon. Parang lang yan gusto ko ng adobo, ayaw mo ng adobo. Gusto ko sinigang, ayaw mo sinigang. Di ba? Parang ako, hindi ako kumakain ng paksiw na isda. Pero pag yung isda mismo na pinaksiw pinirito, kakain ako. Tapos isasabaw ko siya. Alam niyo yun, parang ewan ko, ganun lang ako, ganun. Parang ganyan yan Ganun lang yung pananaw sa buhay. Kanya-kanyang pipiliin. Pwede tayo mag-suggest, pero hindi natin pwedeng pangunahan yung tao na nasa katayuan na yun. Diba? Tsaka hindi tayo pwede mag-judge ng tao. Diba? Na yung hindi mo alam kasi yung pinagdadaanan ng tao. Ano pa? Torn Carn Street Vlogs. Grabe sa gasolina ang Tundra V8 engine mark. Oo nga, no? Yun nga yung iniisip ko. Ayaw ko talaga mag-truck Una, pumasok yan sa isipan ko. Pero nung naisip ko na bibili ako ng truck pero hindi ko siya papakinabangan, parang hindi para sa akin yung ganun. Kasi ayoko magbayad ng hindi ko mapapakinabangan. Buti ko may negosyo ko na yung pang lipat bahay, ganun. O kaya may mga bubuhatin, yun pwede sa akin yun. Pero yung truck, in-erase na namin yung possibility na bumili kami ng truck. H Bullies, kuha na isa pa, kuya. May talagang kukuha kami ng isa. Yan, no doubt yan na bibili kami ng isa. Pero hindi namin alam kung kailan. Pero bibili ng brand new or second hand. Depende sa sitwasyon na Salamat H Bullies. Ito may si Kamamaw. Shoutout Kamamaw Vlog yan. Mary Vlog yan. Kamamaw Vlog. Search nyo lang. Nagbablog siya sa Saskatoon. Kung may mga gusto kayong tanungin tungkol sa Saskatoon, siyang i-message nyo. Lapitan nyo. Meron din siyang grupo. Meron niyang asosasyon ng mga Pilipino. Hindi ko alam kung ano pangalan. Minessage niya nga ako kung gusto kong sumali. Pwede rin ako sumali sa kanila. Ayun, kahit nasa Regina ako. Kasi Saskatchewan naman yun. Ewan ko lang kung pwede. Pero minessage niya ako. Yun, try nyong i-message siya. Matutulungan niya kayo kung pupunta kayo ng Saskatoon. Yun. Pinoy US CNA. Haha, naabutan ko yun Babs Mark. Naka-plastic yung spaghetti ketchup, relate match batang 90s. Meron pa yung hopia at Sarsi, Katalo. Oo nga, yun nga yung naikwento ko doon sa last vlog, yung mga pagkain tuwing recess na mga batang 90s. Still B8 Tundra and B6 Tacoma pa din yung tinitignan mo, sakit ng ulo yan. Hindi, yun lang yung natapat. Hotdoggy, yun lang yung natapat. Pinapakita ko lang kay Rice kasi Pero pagka bukas pupunta ako, magpapaano ko wheel alignment. Tignan natin yung mga ibang sasakyan. Sana makapag-vlog tayo sa Toyota. Ayan. Sabi niya, kung gusto nyo ng truck pang matagalan, naturally aspirated kayo. Aspirated kayo. Huwag kayong papabulag dyan sa magandang interior. Yun.
Salamat sa tips ha, hotdoggy. Chris Red. Ito yung lagi nang ano sa akin, nang sisita ng kung ano-ano. Pero tingnan mo. Sabi na nga ba, ganun din yung comment. Kung kumain ng spaghetti, dapat talagang hinangasab. Ganun nung kumain ng spaghetti. Sabi nga nila, di ba? Kahit saan may masasabi sa'yo. Ganun talaga ang buhay. Ewan ko ba, ano ba nakain na ito? Nood pa rin ng nood. Comment lang yan, malamang mablock ako nitong si Carino. Hindi kita ibablock kasi nanonood ka eh. Sabi nga nila, pag nanood ka, views pa rin yun. Basher or gustong manood sa amin is all welcome. Yan. Salamat Chris Red. Ayun. Ian Tolentino. Nagsanib pa yung dalawa. Ian Tolentino. Wow, another basher like me, sabi ni Ian Tolentino. Ian Tolentino, hindi rin kita binablock. Kasi nga, basta ganun talaga. May ganun pa si Ian Tolentino. May ganun pa eh, no? Ayun. Sabi niya, sumagot, yung dalawa nagsagutan. Nagko-comment lang po about the way he eats. Okay. Hindi magandang makita ng mga viewers nang inangasab niya yung pagkain na kinakain niya. Paano ba yung ngasab? Ganun nga ako kumain. Ano magagawa niyo? Ano magagawa mo? Kahit sabi mo, higupin ko yan eh. Di ba? Susunod, yung spaghetti, higupin ko. Di ba? Higupin natin. Parang sopas. Para malaman, di ba? Yung pagkain na kinain niya. Bashing ba yan o itama ang mali? Sa tingin ko ito mag-comment kayo yung mga nanonood. Meron bang mali sa pagkain ng spaghetti? Meron bang required na gawin sa pagkain ng spaghetti? Yung pagkain mo, yung talagang may required ba na sinabi na batas o sinabi na sa tao na hindi ganyan ang tamang pagkain ng spaghetti? 'Di ba? Kung saan ka masayang, paano mo kainin yung isang bagay, gawin yung isang bagay, dun ka. 'Di ba? Ganun. Ganun, 'di ba? Kunyari, gusto kong higupin yung spaghetti. Kunyari gusto mong higupin, 'di ba? Sinabi mo, gusto ko siyang higupin yung spaghetti. Bakit kita pipigilan na, bakit kita sasabihan na, bawal yan, pangit yan. Makita ng tao na hinihigup mo. Ewan ko ba? Ayan sinagot ko lang sinagot ko. Kaya ayun. Comment ka. Saan ba yun? Saan ba yung mga comment? Ayan. Kaya yun, maraming salamat Chris Red. Alam ko, nagpalit ka na ng pangalan kahit ano. Pero hindi kita ibablock. Diyan ka lang, manood ka lang kung gusto mo. At maraming salamat. Taos puso ako nagpapasalamat sa iyo. Judith Nguyen. Yun, shout out Judith. Punta kami Toronto, Judith. Sana makita ka namin, no? Maraming salamat. Isa sa pinakamatagal na nanonood ng Carino Family. Maraming salamat, Judith. Mark, sabi ni Yum Stir Fries. Mark, try mo chorizo kesa hotdog sa spaghetti. Yun. Pedro, sabi niya, Pedro. Yun. Ay, sagutin natin to sa susunod na vlog. Yan. Yung ni Pedro Colea. Paulo in Canada. Uy, wow, GR86. Dexter David. Sabi na nga ba, ikaw yung nakita ko. Ba't hindi mo ako pinansin? Hindi mo ako tinawag. Kasama ko mag-ina ko. Sana tinawag mo ako para nakapagkwentuhan tayo saglit. Susunod, Dexter, pag nakita mo ako kulbitin mo ako, sigawan mo ako. Arlene Fernandez, always watching. Ate Cres, maraming salamat. Taga Hawaii yan. Ate Cres, pag naging citizen kami, pupunta kami ng Hawaii. Hahagilapin ka namin sa, sa Hawaii. Kit Lap, boss, aralin nyo basic maintenance. So, yun nga kailangan ko talagang
merong magturo sa akin ng basic maintenance. Yan. Sa sasakyan. Yung brake, change brake job, tire rotation. Kaya yun, maraming salamat sa mga nag-comment. At yun, yung comment naman ni Chris Red, hindi naman masyadong hindi naman ako na-offend doon. Okay lang naman yun, yung mga ganong comment. Ang sabi nga nila, constructive criticism ba yun? Hindi ko alam kung ano. Pero yun, pasensya na, ganun talaga tayo kumain ng ngasab ng spaghetti. Kasi nga masarap yung spaghetti. Try mo magluto ng ganong spaghetti na parang wala lang. Baka sasabihin mo naman, ayoko kumain ng ganon. Eh, ganun talaga eh. Yun yung paborito namin. Hindi, sinasabi ko lang na try mo, di ba? Kaya, ayun. Maraming salamat po sa laging panonood. At kahit ganun yung mga comment, okay lang. Babasahin natin yung lahat yan. Maraming salamat. Pero lang yung Paul na Paul. Yun, hindi ko binabasa yun. Kaya, yun. Maraming salamat sa laging panonood. Ingat po kayo at aalis kami ngayon. Abangan nyo sa susunod na vlog. Maganda to. May ikukwento kami tungkol sa buhay namin. Yung vlog na yun tungkol sa buhay namin. Kaya yun, salamat sa laging panonood. Ingat po kayo. At kita-kits sa Toronto sa February 8, 2 to 7 p.m. sa yung address lalagay ko na lang dito. Ayan, 2 to 7 p.m. Magkita-kita po tayo dyan sa first anniversary ng Spot Pinoy. Yan, maraming salamat po. Yung unang nagtiwala sa Spot Pinoy, yung Elements Residences. Maraming salamat Elements Residences sa pagtitiwala sa Spot Pinoy. Ayan, kung gusto niyo pang kumuha ng kondo, punta lang kayo sa Elements Residences website. Yan. O kaya message niyo ako, bibigay ko kayo doon sa mga ahente nila. Kaya yun, maraming salamat sa laging panonood. Ingat po kayo at bye. Peace!